Kahit ang pinakamatalino o kahit ng science ay hindi makakilala ang Diyos sapagkat hindi nila tinatanggap na may Diyos. Ang example po dito ay ang mga atheist o ateista. Hindi po sila naniniwala sa Diyos, kaya hindi po nila kilala na may Diyos. Kaya ba ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kamangha-manghang mga bagay? Oo po, kaya niya pong pakilala ang kanyang sarili sa mga kamangha-manghang mga bagay. Pero mas ipinapadama niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya nga ang hindi umiibig sa kanya ay hindi nakakilala sa Diyos. Meron po ba sa inyo ang nakakaalam sa kwento ng The Father of the Prodigal Son? May okay po. So, akin lang naman po sasabihin ng kwento. Ito po ang kwento. Ang ama sa kwento ng Prodigal Son ay ang representasyon ng Diyos. Bagamat ang kanyang anak ay nagkasala, araw-araw ay inihintay nito ang kanyang pagbabalik. Sa kanyang paghihintay, ginagawa niya ng mabuti ang mga estrangero, lalo na ang mga dukha, mga namamalimos. Nagbabakasakali siya na ito ang kanyang anak na umalis at muling nagbabalik. Hindi nagtagal sa kanyang paghihintay, ang kanyang anak ay nagbabalik. So, ang ibig sabihin lang naman po nito ay, kumbaga po ang tao ay nagkasala at ang kanyang pagkasala ay tinanggap niya rin pong, pinagtapat niya po ang kanyang pagsisisi. So, kumbaga po dito ay, kung nagtapat po tayo sa ating pagsisisi, ang Panginoon po ay tatanggapin niya po ang ating mga kasalanan. At papatawarin niya po tayo doon. So, ang akin po namang sinabi ay maaari rin po matagpuan sa Isaiah 44 verse 22 at Jeremiah 31 verse 34. Sino pong maaari magbasa sa Isaiah 44 verse 42 po? verse 42. Tapos sa Isaiah 44 verse 42. 44 verse 22 pala, sorry. Tapos sa Jeremiah ay 31 verse 34. Aking pinawid na parang ulam ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Sa Jeremiah 31 and verse 34 po. Jeremiah 31 verse 34. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa, at ng bawat tao ang kanyang kapatid, na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Amen. So, ang aral po ng teksto natin ay ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na gaya ng pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak na nawala at muling nagbalik. Kahit gaano pa kalayo ang paglayo ng anak, handa siyang tanggapin at patawarin ng ama. Walang pag-uukil-kil o pagpapaalala ng mga nagawang kasalanan, kundi pagmamahal at pagpapatawad lamang. Ganito rin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Handang magpatawad at tanggapin tayo kahit ano paman ang ating mga nagawang pagkakamali. Inaanyayahan tayo na magbalik sa piling ng Diyos at tanggapin ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Ilamang po at Happy Sabat.